Si Robin Padilla, tinawag pong hero itong si Pastor Apollo Kibuloy at hindi niya deserve itong mga nangyayaring iskandalo. Sabi niya number 1 senator ng Republika ng Pilipinas. Ayan, di niya daw po deserve maiskandalo, sabi ni Robin Hood Padilla Coffee. Kung inyong matatandaan, isa itong si Senator Robin Hood sa nagsusulong na ma-reverse itong naging desisyon ng komite na arestuhin itong si Kibuloy dahil na-cite in contempt siya. So nangangarap pa po ng pirma yan dahil may ilang araw pa po itong si Robin Padilla, makakala po siya ng 8 pirma para mabaliktad po yung naging desisyon ng komite ni Senator Risa Ontiveros. At sabi ni Padilla, di niya deserve by skandalo, sabi ng Politico.com ha. Robin Padilla defends Kibuloy as anti-communist hero. O ayan. Isa pa lang, bayani si Kibuloy para kay Senator Robin Padilla. O yan ang sinabi niya. Anong say ninyo dyan? Kaya pala dyan sila sa Liwasang Bonifacio eh. Nabasa ko rin ng isang araw eh. No? Kasi hinahalin tulad nila si Kibuloy eh, sa isang bayani. At tulad ng mga nandiyadyaan pong ribulto sa Liwasang Bonifacio. Davao-based Pastor Apollo Kibuloy deserves respect and should be afforded due process according to Senator Robin Padilla. O yan. Dapat daw po bigyan ng due process si Pastor Apollo Kibuloy. Eh hindi ba yung pagsagot niya dyan sa Senado, yung imbitasyon sa kanya ibahagi ng due process? Eh, nalabag ba ang due process dahil inimbitahan siya sa Senado? Yan siguro ang kanilang paniniwala dyan. Pero I don't think na nahusgahan siya dito ka-copy. Pero ganyan talaga ang Senado, di ba? Eh, ginagamit nyo rin yan eh. Yung ilang mga senador dyan eh, natutol sa pag-aresto kay Kibuloy eh. Ginagamit nyo rin ng Senado kasi rules ninyo yan eh, na magpatawag ng resource person at kung hindi pupunta, i-cite in contempt ninyo. Issuean ng warrant of arrest. Subpina muna and then arrest warrant o arrest order. Kasi hindi naman totoong korte yan. Eh, bakit ngayon? Tiklo. Padilla, who has opposed the Senate panel's contempt order against Kibuloy, lamented that the pastor has become a victim despite being a hero in the government's campaign against the communist insurgency. Ayan, teka. Baliktad na pala ngayon. Sorry, nagkamali tayo. Si Kibuloy pala ang biktima dito. At dahil hero ito sa kampanya, dahil tumulong sa gobyerno para labanan ang mga local o communist insurgency. Ayan pala, hero pala talaga si Kibuloy, sabi ni Robin. According to Padilla, the nation owed a debt of gratitude to Kibuloy for his anti-communist efforts. Ayan, may utang pa pala tayo. Ang sambayan ng Pilipinas ay may utang daw po kay Kibuloy. Kailangan natin pasalamatan yan dahil sa kanya naging tulong para labanan ang komunista o komunism sa Pilipinas. Para sa akin, nagiging biktima si Pastor kasi nilabanan niya ang NPA. Padilla said during a media interview dyan po sa Senado, kahapon po yan. Ang problema dito kay Senator Robin Padilla, hindi niya sinabi yan sa pagdinig, di ba? Very respectful siya kay Risa Ontiveros sa hearing eh. And then pagdating ng press con, hindi deserve para sa mga mata ko na ang isang taong tingin ko na bayani, tingin niya, ka-coffee ha, sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko, ganitong klase, papayagan ko maiskandalo. Teka muna, sabi ni Robin Hood Padilla. Si Robin Padilla din ang nagsabi initially no, na walang mali sa pagtuturok ng kanyang asawa, Mariel Rodriguez, ng Lutadric dyan po sa Senado. Wala daw pong mali yan. Padilla is among the 5 senators seeking to block the contempt order against Kibuloy. The other pro-Kibuloy senators are Amy Marcos, Cynthia Villar, J.B. Hercito, and Bongo. Si J.B. Hercito ka-coffee, nag-back out na po yan ha. Dahil nakita niya ng matitibay na merit ang kaso laban kay Kibuloy, kaya binawi niya yung kanyang suporta kay Kibuloy. Actually, marami nag-congratulate nga eh kay J.B. Hercito dahil sa ginawa niya. The good one nga talaga, sabi. Sa bagay, hindi naman tatakbong, hindi naman re-electionist itong si J.B. Hercito, pero nagmarka na sa taong bayan niya itong ginawa niya. Padilla defended his objection to Kibuloy's arrest, saying this is about fair legal process, not friendship. Hindi raw pala. Issue dahil kaibigan niya, kaya pinagtatanggol niya. Kung hindi na kaibigan niya, di pagtanggol niya kaya ng ganyan. According to Padilla, Kibuloy should be given the opportunity to address the accusations in court rather than in the Senate. Yun naman pala. Di ang gawin na lang ng lahat ng mga resource person na iimbitahan ng Senado, magiging president na ito. Kung ano ang paniniwala dito ni Robin Padilla, wag nang pumunta yung mga resource person dyan sa Senado. Kasi lalo kung may akusasyon, edi sabihin na lang din
i-explain nila ang sarili nila sa totoong korte at hindi sa Senado. Sana alisin na ng Senado yung polisiya nila na yan. Kasi unfair yan eh. Kung ordinaryong mamamayan, mabilis silang ipapatawag, and then kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay influential, kung ikaw ay kaibigan mo mga senador, may karapatan ka o pribilehiyo ka na huwag pumunta, unfair yan, di ba? Dagok sa Senado yan. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban niya sa komunista? Yun ang personal kong dahilan, hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Okay? Kasama ko ang taong ito, noong lahat ay tahimik na lumalaban, lumalaban yan para sa akin. Deserve niya yan. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Ayan, ka-coffee. Huwag dyan sa Senado. Tanggalin na yung polisiya ng Senado. Diba? Ang mahirap kasi sa Senado, taliwas-taliwas sila. Sila mismo dyan, hindi sila parehas ang sinasabi. Kaya nagkakaproblema dyan sa Senado. Kaya nababash tuloy sila dyan ng HOR. Iba-iba sila ng sinasabi. Padilla also criticized the Senating Piri of Kibuloy for potentially overstepping the separation of church and state. Ayan, nagpasok na naman ng dagdag na provision si number 1 Senator. Separation of church and state. Kasi nakalagay, di ba, the church and state shall be inseparable. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation. Nakakagawa tayo ng mga bill ngayon na naapektuhan ng kingdom. Religion yan, sabi ni Binoy. On Monday, the Department of Justice announced that qualified human trafficking and child abuse cases will be fined against Kibuloy. A whole departure order against Kibuloy is also expected to be issued by authorities. Sige, antabay tayo ka-coffee kung anong mangyayari dyan. Kasi mismong si Rimulya, na kaibigan mismo ni Kibuloy, pinapakasuhan na mismo itong si Kibuloy sa totoong korte. Anong say ninyo dyan ka-coffee? Bugok na katwiran si Budol Robin, sabi ni Gardo Sapi. Kaso matagal-tagal pa, 3 years pa ka-coffee. 6 years ang termino ng senador magdadalawang taon pa lang sila. So 4 na taon pa yan nandyan sa Senado. Rasta Gomez, parehang travel para sa mga oligarch. Ayusin nyo ang bigas, 20 pesos para lang manalo. Kung hindi kay Sara, wala yan, sabi ni Rasta. Oy, Rasta Gomez, anong sinasabi mo? O baka baliktad? Edwin Aribe, maskara ni Kibbs ang laban sa mga NPA, hindi ang trabaho ng isang pastor na didikta sa gobyerno. Pwede ba yon, Edwin Aribe? Yun ang isang malaking tanong. Pero paano naman yung mga biktima? Sabihin natin, hindi pa talaga napapatunayan. Pero, syempre, deserve din naman ito ng mga nanghuhusga, itong mga nagre-reklamo na makamit ang hustisya na gusto nila. Ganon din yan Kung may opinion si Robin Padilla na opinion niya yan, ang mga biktima, allegedly, hindi Pastor Apollo Kibuloy, deserve din nila ka-coffee na makamit itong hustisya. Kung wala naman pala, yung mga pasinungaling pala, yung mga aligasyon sa kanya sa Senado, kung mga fake pala yan, hindi pa sinungalingan niya, di ba, nabibigyan din naman siya ng opportunity, may pagtanggol niya ang kanyang sarili dyan sa Senado. Di ba? Madali lang yan Dalaw sa pagdinig. Dapat nga sabihan nila yan Dumalo ka sa pagdinig, di ba? Kasi binibigyan ka ng due process bigyan ka ng airtime Bigyan ka ng pagkakataon na mag-reason out. Ipaliwanag itong mga aligasyon sa kanya. Kasi unfair yan sa ibang ordinaryo. Kasi anong isipin na lang sa Senado? Unfair kayo, di ba? Ordinaryo, mabilis yung ipatawag. Pero pag well-connected sa senador, absuelto, di ba? Unfair yan. Ibabash talaga Senado dyan. Hindi makakalimutan ng taong bayan yan. Pag inalaw nila yan at mabaliktad itong desisyon. Huwag nang iboto ang senador na yan, Domingo Delgado. Matagal pa po. Erwin Lopez, baka naman dami ng mga Duterte itong si Kibbs. Pinamanahan si Digong na bagong posisyon. May pag-usapan natin yan. Kingdom of China ni Kibbs, sabi ni Blanca Magada. Hindi lang naman isa yung nagre-reklamo Marami yung nagre-reklamo Hindi lang 2, hindi 3, hindi 4, hindi 5, hindi lang 10 ang nagre-reklamo sa Senado Pero yung kaso, isang minor de edad doon nung naganap itong allegation, itong allegedly krimen, napasura noong 2020 diyan sa City Prosecutor's Office ng Davao. Na-review ng DOJ, nakita nila ng merit, sige, sampahan na ng kaso yan. Totoo nga ba talagang basis yung merit ng kaso nung ibinasura yan ng Davao Prosecutor's Office? Totoo ba? Yung ba talaga totoong dahilan o baka naman? Miyo, buti naman na nakapag-isip ng tama si JB. Malaking bagay ang ka-coffee Kasi walang boto kailangan nila dyan. So nakakailan na sila. 5 pa lang, no? Bongo,
Amy Marcos, of course, best friend eh. Amy Marcos, Cynthia Villar, dahil mababait daw sa kanila, at si Robin. Ilan? 4 pa lang ka-coffee na boto, 8 boto yan. Mahirapan sila dyan ka-coffee na tawag dyan, ma-reverse itong decision. Pero may ilang araw na lang sila. 5 na ganap yung hearing, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No? Hanggang G's ka-coffee. Yan, baguhin nila ka-coffee itong decision. I-reverse nila yan. I-try nilang i-reverse yan. Sunny Marcelino, mabuti naman si Kibuloy magharap sa Congress at Senado dahil ang dapat mong sagot dyan, yes or no lang. Kapag iba ang sagot mo, contempt siya. Sabi ni Sunny Marcelino. Pwede naman ka-coffee. O, di ba ang usually na sinasabi dyan ng mga maaalam, I invoke my rights against self-incrimination. Di yun ang isagot niya, di ba? Kung sa tingin niya dihado siya, kung sa tingin niya mapapahamak siya sa kanyang isasagot, di yun ang sabihin niya, I invoke my rights against self-incrimination. Importante, yung presence niya nandoon. Kasi magiging unfair nga naman. Actually, magiging president talaga itong kaso nito eh. Once na hindi pumunta si Kibuloy at hindi mahuli ng Senado, hindi na igagalang ang Senado dyan. Positive or negative comment, okay lang po, kalma lang po. Iba't iba ang opinion natin. Okay yan kay ka-coffee. Correct, Ma'am Cecilia Peña. Negative, positive, binabasa ko yan. Ilagay nyo dyan sa comment section. Huwag lang magmumura kasi nasa sensor yan. Baka nabablock kayo automatically ni Facebook na. Wala lang mura. Victor Jefferson Pascua, super bilyonaryo, napaka-imposibleng makulong yan. Mukhang ganun na nga, Victor, no? Norma Vito, good evening ka-coffee. Hello sa iyo. Kay KDM Giamis, oy, buti hindi ko naging kapatid si Robin Hood, ha? Bakit naman po? Pupukpukin ko ulo niyan para matauhan. Nagkasala ka pa ba? Anyway, sige. Yung mga ka-coffee natin na nasa Facebook, ay happy viewing sa inyo ka-coffee, ha? Eusebia Hiterosa, Evangeline Hinubile, kay Somera Edmond, kay Mariano Abundo, Osel Manalo, Tom, shoutout po sa inyong lahat na nasa Facebook at kung nasa YouTube po kayo, pasuyo na lang ka-coffee, pa-like na lang po ng subscribe dyan sa baba. Kaya baka hindi pa kayo naka-like, ang dami natin viewers ngayon ha, 1,125 ang nanonood sa atin ngayon. Oy, maraming salamat ha. Baka hindi pa kayo naka-subscribe, yan, pa-click lang po ng subscribe at i-like nyo na ka-coffee, yung like button na yan. Kahit bitter, basher, sige na, i-click nyo na yung like para dumami pa tayo. 781 BHE, oy ma'am, na-miss kita ha, maupay nga gabi ka-coffee, maupay nga gabi ha, ibugihap, shoutout po sa iyo. Juanito Biag ka-coffee, may nakapasok na BOBO at TANG ng mga Duterte Balahura supporter at DDS HSIT. Hayaan mo na sir, nanonood sa atin yan, nagmo-monitor yan sa atin. Ka-coffee, totoo ba may sugar mommy tayong VP, hindi na raw ka-coffee. Ayan daw po ano daw, malicious ka-coffee ng mga bintang ka-coffee. Sabi nga, di ba, may mga makakasuhan pang vlogger dahil sa nagpakalat ng mga issue na yan dyan sa basketball player na yan. Sabi ni Camila, ka-coffee parang Duterte ka dati. Hindi naman ganoon ka-coffee, pero because of the unity team, syempre BBM tayo, no? Syempre, Vice President Sara Duterte, sabi nga ni JB Ejercito, may nagbabagong desisyon, nagbabago ng persepsyon dahil sa mga nangyayari. Lori Mamawag, happy viewing po sa inyo ha, Ma'am Lori Mamawag ha. Mabuti po manood sila para malaman nila ang totoo. Correct. Kay Bullseye Cooking, oy, dapat talaga umattend si Pastor para naman marinig ng taong bayan ang side niya. Di ba? Doon nagiging patas ka-coffee. Lori Mamawag, support nila pro-admin. Correct. Lakay Gayam TV, watching from Canada. Happy viewing po sa inyo, ka-coffee. Kay House of Bay, ganoon pala ang mga corrupt na politician, may ginagamit silang tao para magkunwari na sila ang may-ari. Oy, nakilala ko ang isa sa kanila, daming hotel. Oy, sino yan ha? House of Bay, daming hotel yan ha. Ay, Ma'am Benesel, thank you. Tama ba? 781 BHE, Ma'am Benesel, tama ba? O baka namali na ako, ma'am. Thank you, ma'am, sa iyong super sticker. Shoutout po sa inyo. Kay Berna Canyeda, happy viewing po sa inyo. Kay Ashole, ka-coffee, magkano ang generous allowance from Liza Tanas? Nino po, wala tayong natatanggap na allowance kay Liza Tanas. Kung sino man yung tinutukoy mong Liza Tanas. Kay Martin Romualdez, yan, lagi yung bintang na binabayaran. Kasi against sa inyo against sa gusto nyo paniwalaan Yan lagi sinasabi nyo, may allowance kay Martin Romualdez, kay Liza Tanas, kung ano-anong sinasabi ninyo. Fake news yan. Baka sanay kayong ganyan. The Entrep Man, happy viewing po sa inyo ka-coffee bots. Ka-coffee, dapat talaga amiyandahan na rin natin ang qualification ng mga natakbong politiko sa mataas na posisyon like Senator, VP at Presidente. Nakakaulat na kasi mga naluluklok na politiko. Ang problema, sa totoo lang, Entrep Man, pag gawin mo yan, you have to change the Constitution. Di ba?
political provisions yan eh. Alam niyo naman ang tao, di ba? Marinig lang yan na chacha, galit na ang tao, kakopi. So malabo yan, kakopi. Ito nga lang may economic provisions eh. Ang hirap makalusot eh. Paano pag political provisions eh? May hirap-hirap na. Edwin Aribe, US reopens Gibbs case and releases arrest order and alerts Interpol. O yan eh. Kaso parang natulog kasi ang US eh. Pero ngayon yan, medyo nag-ingay na ulit eh. Nabuhay na ulit yung issue na yan. Anyway, sige. Kuha na ng kape, ka-coffee. Let us move on sa ating next topic. Sa mga ka-coffee natin na wala pang kape, kuha na dyan. Move on tayo sa ating next topic.